Number 2, negative association. So ano ibig sabihin nito? Na pag-aralan natin to sa, kung di ako nagkamali, sa sponsoring bootcamp. Di ba yung association, yung halimbawa kapag ka sinabing pinakamagaling na basketball player, sino pumasok sa isipan mo? Sige nga, i-comment nyo nga dyan. Sino pumasok sa isipan mo? Sinabi ko na pinakamagaling na basketball player sa buong mundo. Di ba? Ako MJ din ako eh. Baka meron dyan sa inyo, Gen Z, Millennial, di ba? Ayun, Kobe. Di ba si Kobe po? Puro MJ. Wala eh. Sorry, mas madaming MJ. Kahit ako, MJ din ako eh. Di ba? So, yung mga millennials or yung mga Gen Z, malamang, kung meron sa inyo dyan, Stephen Curry, di ba? LeBron. Pero MJ talaga eh. Yeah, MJ talaga eh. Kung nakita nyo lang talaga yung era ni MJ. Even though nung ako pinanganak ay retired na si MJ ha. Pero siya pa rin yung alam ko. Kasi lalo na nung napanood ko yung sa Netflix yung ano. Ano nga ba yun? Ano nga ba yun nasa Netflix? Yung bagong palabas ni Michael Jordan doon. Nalimutan ko yung title. Basta, yung nasa Netflix, alam niyo ba yun? Yun, napanood ko yung documentary. Ayun, Last Dance. Last Dance. Okay, Last Dance. Napanood ko yung documentary na yun. Grabe. Sabi ko, grabe, ganito pala talaga yung era ni Michael Jordan. So, yun ang association. Yun ang ibig sabihin ng association. Sinabi pinakamagaling na basketball player, ang pumasok sa isip mo, si MJ or kung sino man ang pumasok sa isip mo, yun ang ina-associate mo sa pinakamagaling na basketball player. Ngayon, ang ibig ko naman sabihin dito sa tinuturo ko sa inyo is pagdating sa usaping pera. Okay? Pagdating sa usaping pera, baka meron kang negative association. Baka hindi ka komportable na pinag-uusapan ng pera. Diba? Kasi baka sa family nyo ganun. Baka sa family nyo, di ba, habang nakain, tapos pinag-usapan yung pera, magagalit magulang mo, wag niyong pag-usapan yung pera, wag mo hawakan yung pera, madumi yan. Baka ganun ka tinuturuan ng magulang mo nung bata pa, parang ako din naman, di ba, nung bata pa. So, na-associate natin na pangit, madumi, hindi maganda yung pera. Or kung relihiyoso yung pamilya mo, baka ganun yung palaging sinasabi. No? Yung mga taong mahilig sa pera, sumasamba sa demonyo yan. Yung mga ganun, kalokohan. Diba? Baka na-program ka na ganun. Kaya meron kang negative association pagdating sa pera. Kasi kapag ka ganun yung way of thinking mo, kapag meron kang negative association pagdating sa pera, paano ka magiging milyonaryo nun? Kasi parang ang nangyayari, pinipilit mong kainin yung isang pagkain na pinandidirihan mo. Di ba ang hirap? Di ba meron kayong pagkain na ayaw mong kainin? So for example sa akin, yung iba sa inyo, baka kinakain nyo to or baka paborito mo pa to. Pero itong pagkain na to, ayaw ko talaga. Ayaw ko ng okra. Kabaliktaran ni Grace, paborito niya yon. Gustong-gusto niya yung okra. Ako ayaw ko ng okra. Nandidiri ako. Feeling ko kumakain ako ng laway. Ganun yung pakiramdam ko. Kaya ayaw ko talaga niya. Inisip ko pa lang nandidiri na ako eh. Pero baka yung iba sa inyo dyan, paborito niyo yun. No judgment. Kung paborito niyo yan, edi paborito niyo yan. Ako ayaw ko lang talaga. Hindi ko naman sinabi na ayawan niyo din eh. Kung nasasarapan kayo dyan, ako ayaw ko niyan. So parang ganun yung nangyayari na negative yung association mo sa pera tapos parang nangyayari dahil may negative association ka sa pera, pinipilit mo yung sarili mo, nakainin yung pagkain na pinandidirihan mo. Parang ang nangyayari is kapag may negative association ka sa pera tapos pinipilit mo maging milyonaryo, mahirap. Mahirap. So ang kailangan mong gawin is paunti-unti mong ayusin yung association mo pagdating sa pera. Which is naituro naman sa di ba? Naituro naman sa money mindfulness yan, basic, yung mindset pagdating sa pera, money is not the root of all evil, di ba? The love of money is the root of all evil. Hindi masama ang pera, ang masama ay yung gumagamit. Di ba? Kaya yun ang mga tinuro ko doon para magkaroon ka ng panibagong association pagdating sa pera. Money is a good slave but not a good master. So kailangan tayo yung master ng pera, hindi vice versa. No, hindi tayo maging alipin ng pera. Ang mga taong alipin ng pera is ito yung mga taong walang prinsipyo, gumagawa ng masama, and nagiging alipin ng pera is yung mga empleyado. No? Yun ang katotohanan eh, kahit masakit, yun ang katotohanan. Bakit? Kahit ayaw na ng isang empleyado yung ginagawa niya para lang sa pera. Kahit kinamumuhian niya yung mga katrabaho niya, yung boss niya, kinamumuhian niya, kinasusukahan niya yung kanyang trabaho, pero para sa pera. So ayaw natin na mangyari yung ganun. Bakit? Pwede naman na mag-enjoy ka habang gumagawa ng pera, di ba?
Pwede naman. For example, dito sa negosyo natin, hindi natin na-enjoy yung rejection, yung mga pagkakamali. Pero na-enjoy natin yung process papunta doon sa pagiging better person natin. Kaya nga 'di ba ang turo ko sa inyo is mag-focus ka. Dito na sa Millionaire Mind ang tinuturo ko na sa inyo is mag-focus ka sa proseso ng pagiging successful version mo. Kasi yun na nakaka-enjoy. Kaya marami akong naituturo sa inyo, marami akong naikukwento sa inyo kasi talagang ninamnam ko. No? Ninamnam ko yung proseso ng pagiging successful. Mula nung mga panahon na walang-wala akong pera, na nabaon ako sa utang hanggang sa napunta na ako dito sa posisyon ko ngayon. Hindi ko gusto lahat. Hindi ko gusto lahat. Hindi ko sasabihin na gusto ko lahat, naging masaya ako. Hindi. Napakaraming pangit na journeys diyan, ang pangit na experience, hindi maganda sa pakiramdam, pero lahat ng 'yon necessary para makarating sa posisyon na kung nasaan ako ngayon. And that's the same with you. Ganon din pagdating sa inyong lahat. Kaya enjoyin mo yung proseso ng pagiging milyonaryo. Kaya sa simula pa lang, practicein mo na yung sarili mo. Na i-associate mo na kailangan natin ng pera. Gusto natin ng pera. Hindi para sa pera, kundi para sa magagawa ng pera. Hindi naman natin gusto ng papel na mabaho, na madumi na pinagpasapasahan na ng kung sino-sino. Ang gusto natin kung anong magagawa nun. Diba? Yun ang gusto natin, hindi yung pera itself. So yun yung palagi yung i-practice sa isipan mo kung meron kang negative association pagdating sa pera. Okay?